Magandang hapon mga bata. Kumusta? Ako nga pala si Ginoong Kent at ako ang magiging guro nyo ngayong hapon. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin, iayos ang sarili, pumikit at maging taimtim. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon at Ama ng lahat, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagbibigay sa aming pang-araw-araw na mga pangangailangan. Salamat din sa inyong proteksyon at pagmamahal. Tulungan niyo po kaming ituon ang aming mga puso at isipan ngayon sa kung ano ang aming matutunan. Bigyan mo kami ng inspirasyon ng inyong banal na espiritu habang kami ay nakikinig at nagsusulat. Patnubayan kami ng inyong walang hanggang liwanag habang tinutuklasan namin ang higit pa tungkol sa mundo sa aming paligid. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong dumilat. Ngayon naman, alamin muna natin kung sino ang narito at kung kumpleto ba tayo. Silipin ang inyong kaliwa, kanan, harapan at likuran. Kung sino man ang wala, itaas ang kamay at sabihin sa akin. Wala bang lumiban? Magaling, walang lumiban. Salamat mga bata. Bago tayo magpatuloy, narito ang ating mga panuntunan sa klase. Yaman, upang maging maayos at mapayapa ang ating klase. Why? Yakapin ang disiplina. Sumunod sa mga lintuntunin at iwasan ng hindi kinakailangang pag-iingay. A. Aktibong makilahok. Makibahagi sa talakayan, gawain at sayaw. M. Magpakita ng respeto. Igalang ang guro at mga kaklase sa pagsasalita at pagkilos. A. Alagaan ang kagamitan. Ingatan ang mga larawan, kartulina at iba pang materyales. And nakatuon ang pansin, makinig ng mabuti, lalo na sa diskusyon. Ngayon, magbabalik-aral muna tayo. Sasagot kayong lahat, itataas nyo ang inyong mga kamay o sabay-sabay kayong sasagot. Papamagatan natin ito ng hulaan mo kabuhayan ko. Number 1. Ito ay tumutukoy sa pagtatanim ng palay, gulay at prutas. Tama, ito ay gawaing pagsasaka. Number 2. Ito ay hanap buhay na kumukuha ng isda at iba pang yamang tubig. Tama, ito ay gawaing pangingisda. Number 3. Ito ay pagkuha ng mineral tulad ng ginto at bakal mula sa lupa. Magaling, ito ay gawaing pagmimina. Number 4. Ito ay pangangalaga at pagkuha ng yamang gubat tulad ng kahoy. Magaling, ito ay ang gawaing panggugubat. Number 5. Ito ay pagbebenta ng produkto at serbisyo para kumita. Magaling mga bata, ito ay gawaing pangnegosyo at komersyo. Bakit mahalaga ang mga gawaing pangkabuhayan sa ating bansa? Marial? Magaling Marial, bigyan ng isang bagsak si Marial. Ngayon ay umupo muna nang maayos ang lahat. Magaling at makinig ng mabuti. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang natatalakay ang mga hamon at angkop na pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa kaugnay ng paggamit ng likas na yaman at yamang tao. B. Na ipapahayag ang sariling saloobin sa pangangalaga ng likas na yaman at sa mga manggagawang bumubuo sa iba't ibang sektor ng kabuhayan at nakapagtatanghal ng isang creative dance performance na nagpapakita ng mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ngayon, magpapakita ako ng mga larawan. Larawan 1.
Mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawang ito? Tama, mga napinsalang mga pananim at may baha dahil sa bagyo. Ito mga bata, ano ang napansin nyo sa larawang ito? Oo, mga nasirang coral reef sa dagat. Ito, ano ang napansin nyo sa larawang ito? Tama, pagguho ng lupa dahil sa mga aktibidad ng mga tao. Ito, ano ang nakikita nyo sa larawang ito? Tama, pagputol ng mga maraming kahoy sa mga kagubatan natin. Sa panghuling larawan, ano ang napapansin nyo? Tama, mga usok sa pabrika. Ngayon naman ay tatawag ako ng estudyante upang sagutin ang maikling tanong. Jeya, ano ang napapansin mo sa mga larawang ipinakita ko kanina? Tama, Jeya. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga hamon sa ating mga tao. Kim, ano ang kaugnayan ng mga ito sa kabuhayan ng mga Filipino? Magaling! May kaugnayan ito dahil ito ang mga hanap buhay ng mga Pilipino at dito sila nabubuhay. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. Group 1, gawaing pagsasaka. Group 2, gawaing pangingisda. Group 3, gawaing pagmimina. Group 4, gawaing panggugubat. Group 5, gawaing pangnegosyo at komersyo. Bawat grupo ay may 2 minuto upang mag-brainstorming at ihanda ang inyong mga idea tungkol sa posibleng hamon at posibleng solusyon o pagtugon sa mga nakatalagang paksa sa inyong grupo. Sa inyong mga pangkat, kayo ay magtutulungan ng sama-sama upang ayusin ang inyong mga ideya. Ngayon ay tapos na kayong mag-brainstorming at handa na ang inyong mga ideya. Sa inyong mga pangkat, kayo ay magtutulungan upang ayusin ang inyong mga ideya. Alinsunod sa ibinigay na gawain at sagutin ang mga gabay na tanong batay sa inyong naitalagang gawaing pangkabuhayan tungkol sa mga hamon at pagtugon nito. Isa lamang ang magbabahagi ng ideya at sasagot sa mga katanungan. Handa na ba ang lahat na grupo? Magaling! Unang sasagot ang Group 1. Susunod ang Group 2, Group 3, Group 4, at panghuli ang Group 5. Para sa unang tanong, ano ang mga hamon sa inyong sektor? Group 1? Maraming salamat Group 1. Group 2? Maraming salamat Group 2. Group 3? Maraming salamat Group 3. Group 4? Maraming salamat Group 4. Group 5? Maraming salamat Group 5. Para sa pangalawang tanong, ano ang epekto nito sa kabuhayan at kalikasan? Group 1? Maraming salamat Group 1. Group 2? Maraming salamat Group 2. Group 3? Maraming salamat Group 3. Group 4? Maraming salamat Group 4. Group 5? Maraming salamat Group 5. Para sa panghuling tanong, ano ang ginawa ng pamahalaan at mamamayan bilang pagtugon? Group 1? Maraming salamat Group 1. Group 2? Maraming salamat Group 2. Group 3? Maraming salamat Group 3. Group 4? Maraming salamat Group 4. Group 5? Maraming salamat Group 5.
Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, manatili pa rin kayo sa inyong mga pangkat at panatiling organisado ang inyong mga upuan. Panatilihin ang inyong focus sa paksa habang pinapalalim ko ang inyong pag-unawa. Upang mas maunawaan nyo ang mga hamon at pagtugon, dadako na tayo sa ating talakayan. Makinig ng mabuti at magtala ng mga mahahalagang detalye mula sa aking tatalakayin. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Sa araling ito, tayo ay makapagbibigay ng mungkahing solusyon para mabigyang pansin ang mga hamong kinakaharap ng ating bansa tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan nito. Handa na ba kayo? Naalala niyo pa ba ang mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Halina at tayo ay magbalik-aral at tukuyin ang iba't ibang gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Gawaing pagsasaka, gawaing pangingisda, gawaing panggugubat, gawaing pagmimina, gawaing pangnegosyo at komersyo. Sa kasalukuyan, dahil sa kapabayaan at pang-aabuso ng tao sa ating likas yaman, ay maraming hamon ang kinakaharap ng ating bansa kaugnay ng mga gawaing pangkabuhayan. Ano-ano ang mga hamong ito? Ano ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga hamong ito upang mapangalagaan at patuloy na malinang ang mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Upang patuloy na mapangalagaan at mapaunlad ang gawaing pangkabuhayan ng bansa, ang pamahalaan ay bumuo ng mga oportunidad at mga programang maaaring maiskawan ng mamamayan. Layon nitong masolusyonan ang mga hamong ito at higit pang mapagyaman ang mga gawaing pangkabuhayan sa bansa. Halina at talakayin natin ang bawat isa. Gawaing pagsasaka. Ilan sa mga suliranin o hamong kinakaharap ngayon ng mga magsasaka ay ang patuloy na pagko-convert ng mga lupang sakahan upang pagtatayuan ng mga subdivision, mga negosyo at mga puok libangan at pagtatayo ng mga pabrika. Ang pagkakaroon ng polusyon sa lupa sanhi na rin ng kapabayaan at maling paggamit ng ating mga hayamang lupa. Mabigating hamong kinakaharap ng mga magsasaka taon-taon ang mga kalamidad na dulot ng bagyo, baha, storm surge at iba pa na kadalasang sumisira sa mga produktong pansakahan. Upang mapangalagaan at malinang ng lubos ang ating mga yamang lupa, ang ating pamahalaan sa pangunguna ng Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture ay nakipag-ugnayan sa International Rice Research Institution o IRRI kasama ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development sa pagsasagawa ng pag-aaral at pananaliksik hingil sa napapanatiling agrikultura. Ang International Rice Research ay isang pandaigdigang samahan na naglalayong magsasagawa ng pananaliksik tungkol sa bigas at kung paano pa mapaunlad ito. Ang punong himpilan nito ay sa Los Baños, Laguna. Binigyan diin ng pag-aaral ang mahahalagang hakbang kung paano malilinang ang ating mga lupain at kung paano mapapataas ang produksyon. Kasabay nito ay ang pagbigay ng mataas na pagpapahalaga sa pagsasaka kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Programa ng pamahalaan sa pagtugon ng gawaing pagsasaka. Pagsasagawa ng SALT o Sloping Agricultural Land Technology na naglulunsad ng paraan ng pagsasakang isasagawa sa mga gilid ng bundok o burol upang maiwasan din ang erosyon o pagguho ng lupa. Paggamit ng organikong pataba tulad ng mga dumi ng hayop at nabubulok na halaman.
pagtatanim ng salit-salit na isinasagawa sa pamamagitan ng pagsisingit ng mga halaman sa pagitan ng iba pang pananim. Halimbawa, ang pagtatanim ng papaya, pinya o gulay sa pagitan ng mga puno ng niyog. Pagbubungkal ng lupa nang hindi mo na tinatamnan kung saan hinahayaan mo na itong nakatiwangwang ng ilang taon upang mapanumbalik ang kalusugan nito. Paglulunsad ng Integrated Pest Management, kung saan hinihimok ng pamahalaan ang mga magsasakang gumamit ng organic agents sa halip ng mga kemikal na pesticides at insecticides. Pagsasagawa ng Key Production Area na nag-aantas sa mga magsasaka na magtanim ng isang tiyak na produkto sa kanilang lugar na aakma sa uri ng lupa, uri ng klima at dami ng tubig mula sa kanilang lokalidad. Gawaing pangingisda. Sa kasalukuyan, ang pangunahing hamon kinakaharap ng mga mangingisda ay ang pagbaba ng produksyon ng isda at iba pang yamang dagat sa bansa. Dahil ito sa kapabayaan at pang-aabuso na rin natin sa ating mga yamang tubig. Ayon sa ulat ng Union of Concerned Scientists noong 2022, sa mga coral reefs sa bansa, 98% nito ay ibinilang sa nanganganib o threatened, kung saan 70% ng mga ito ay kabilang na sa high o very high risk. Ayon sa ulat ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman, ang mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga coral reefs ay paggamit ng dinamita, cyanide, at pagsasagawa ng moro-ami. Ang moro-ami ay isang paraan ng pangingisda na ginagamit ng mga lambat na may nakalagay o nakakabit na malalaking bato o bloke ng simento at saka inihahampas sa bahura ng mga koral. Sa pamagitan nito, nawawasak ang mga koral at bahura na naging daan upang madaling mahuli ang mga isda. Ang pagkasira naman ng mga mangrove swamp ay sanhi ng malawakang pagputol sa mga bakawan. Karamihan din sa mga lugar na dating taniman nito ay ginawang mga fish pond dahil upang masira ang tirahan ng mga isda. Programa ng pamahalaan sa pagtugon sa gawaing pangingisda. Sa pangunguna ng Kawanihan ng Pangingisda at Yamang Tubig, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at DENR. Pagpapalabas ng batas na nagbabawal sa paggamit ng nakapipinsalang paraan ng pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita, lason at iba pa. Paglulunsad ng pag-aaral at pananaliksik tungkol sa paglinang at pangangalaga sa mga pangisdaang matatagpuan sa bansa. Pagpapalabas ng batas na nagbabawal sa paggamit ng nakapipinsalang paraan ng pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita, lason at iba pa. Pagbabawal sa paggamit ng pinong-pinong lambat upang ang maliliit na isda ay hindi mahuli. Pagbabawal ng pamahalaan sa pagtatayo ng mga paggawaan at industriyang malapit sa dagat, sapa, lawa at ilog, sapagkat ang mga dumi at kemikal na nanggagaling dito ay nakakalalason sa mga yamang tubig. Paglikha at pagpapatupad ng mga batas na nagbabawal sa pagsira ng corales o coral reefs. Pagpapatayo ng mga marine park upang makita ng mga tao kung gaano kaganda ang mga nilalang sa karagatan na magiging daan upang ito ay ang kanilang alagaan at pahalagahan. Gawaing panggugubat. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may malaking suliraning kinakaharapan tungkol sa kagubatan. Nanganganib na maubusan ng mga kakahuyan kung hindi titigilan ang illegal na pagputol ng mga puno. Sa kasalukuyan ay sinisikap ng DENR na masubaybayan ang
pagpapanumbalik ng ating mga kagubatan. Programa ng pamahalaan sa pagtugon sa gawaing panggubat. Pagsasagawa ng reforestation o muling pagbuhay at pagpapanuuling ng mga puno sa ating mga kagubatan. Paglunsad ng proyektong Alay Tanim na pinangunahan ng mga pinunong bayan ng mga lungsod at lalawigan katuwang ang DepEd. Pagpapatupad ng DNR ng Oplan sa Gubat kung saan ipinag-utos ang ganap na pagbabawal sa pagtotorso sa lahat ng matatandang gubat. Pagbabawal sa pagkakainin o pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan sapagkat hindi lamang nakakalbo ang kagubatan kundi namamatay o nasisila ang tahanan ng mga ibon at hayop na naninirahan dito. Gawaing pagmimina. Patuloy na isinasagawa ang industriya ng pagmimina sapagkat maraming tao ang nakikinabang dito. Bagamat ito ay tinuturing na isa sa pinakamapanganib na hanap buhay. Kaakibat ng trabahong ito ang peligro sa bawat pagpasok sa kuwebang pagmiminahan. Idagdag pa rito ang illegal na carrying ng ilang mga minero kung saan isinasagawa ang pagmimina sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagtibag ng mga kabundukan. Programa ng pamahalaan sa pagtugon sa gawaing pagmimina. Pagtatatag ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na ang pangunahing layunin ay mapaunlad at mapanatili ang mineral sa bansa at maprotektahan ang mga minahan. Paglulunsad ng Presidential Decree No. 463 kung saan ninatasan ng Pangulo ang lahat ng nangungupahan o nagmamay-ari ng minahan na magsagawa ng pananaliksik at mga hakbang sa pinakabagong pamaraan ng pagtuklas ng mineral. Ang maayos na pagtatapon ng mga dumi nito at tiyaking ligtas ang lugar sa mga panganib gaya ng pagguho ng lupa upang ito ay mapanatiling angkop, gawaing tirahan at sakahan ng mga taong naninirahan malapit sa minahan. Igagawa din ang karampatang parusa sa sinong taong patuloy na magsasagawa ng pagmimina na makahahadlang at maglalagay sa panganib sa mga daang pambayan, ilog, sapa, pribadong ari-arian at sa buhay ng tao. Gawaing pangnegosyo at komersyo. Isa pa sa mahalagang gawaing pangkabuhayan ng bansa ang pagnenegosyo at komersyo. Sinisikap ng pamahalaan na mapaunlad ang mga komersyo at kalakalan sa bansa dahil isa ito sa nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Sa kagustuhang mapataas ang produksyon sa sektor ng pagnenegosyo at komersyo, nagsasagawa ng industrialisasyon ang pamahalaan. Subalit nagdudulot din ito ng suliranin o negatibong epekto. 1. Ang malawakang paggamit ng teknolohiya sa paggawa ay nagiging dahilan upang mabawasan ang mga manggagawa sa mga pabrika o iba pang paggawaan, lalong-lalo na ang mga manggagawang unskilled. Lumalaki ang utang panlabas ng bansa bunga na rin sa paggasta na kailangan sa programang industrialisasyon. Number 3. Nagdudulot ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran ang masyadong mabilis na industrialisasyon. Programa ng pamahalaan sa pagtugon sa gawaing pagnenegosyo at komersyo. Pagpapatupad ng mga piling lugar na magiging sentro ng industriya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinalalagay na ang programang ito ay makatutulong upang mapataas ng bansa ang antas ng ekonomiya at maging isang ganap na itong newly industrialized country o NIC. Panghihikayat ng pamahalaan sa mga mamamayan na magtatatag ng micro, small, and medium enterprises o MCMES.
Pagtatakda ng mga ahensya ng gobyerno na may natatanging programang pautang sa mga MSMEs tulad ng program Setup o Small Enterprise Technology Upgrading Program ng Department of Science and Technology o DOS. Muli, narito ang mga gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Gawaing pagsasaka, gawaing panghingisda, gawaing pagmimina, gawaing panggugubat at gawaing pangnegosyo at komersyo. May katanungan ba mga bata? Wala. Okay, so ako ang magtatanong sa inyo. Handa na ba kayo? Magaling. Number 1, ano ang 5 gawaing pangkabuhayan ng ating bansa? Carlo? Tama, Carlo. Bigyan ng 3 bagsak si Carlo. 1, 2, 3. Number 2. Batay sa mga hamon at pagtugon na tinalakay, alin sa mga gawaing pangkabuhayan ang sa palagay mo ang pinaka mahirap pang unawain at mapabuti at bakit? Darren? Magaling, Darren. Bigyan ng 3 bagsak si Darren. Number 3. Paano maaaring matulungan ang mga iba't ibang sektor ng gawaing pangkabuhayan para mas mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa? Jasper? Magaling, Jasper. Bigyan ng 3 bagsak si Jasper. Magaling mga bata at nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan. Ngayon naman ay handa na ba kayo para sa ating next na gagawin? Magaling! Ngayon, ipapakita nyo ang inyong natutunan sa pamamagitan ng malikhaing pagsayaw. At pamamagatan natin ito ng hamon at pagtugon. Bago tayo magsimula ay narito ang mga mahahalagang panuto. Tayo ay makinig ng mabuting mga bata. Number 1. Mananatili sa parehong pangkat. Same group. Number 2. Bawat grupo ay bibigyan ng 5 minuto upang magplano at maghanda ng kanilang presentasyon. Number 3. Ang bawat grupo ay magtatanghal ng 2 minutong malikhang sayaw. Number 4. Sa kanilang sayaw o sa inyong sayaw, dapat malinaw na maipakita ang sumusunod. Isang gawaing pangkabuhayan, isang hamon na kinakaharap nito, halimbawa, bagyo, polusyon, illegal logging, overfishing, pagguho ng lupa at iba pa. Isang pagtugon o solusyon ng pamahalaan o mamamayan, halimbawa, reforestation, paggamit ng organikong pataba, batas laban sa illegal fishing at iba pa. Number 5. Dapat may malinaw na simula. Pagpapakita ng kabuhayan. Gitna. Pagpapakita ng hamon. At wakas, pagpapakita ng pagtugon. Number 6. Lahat ng miyembro ng grupo ay dapat makilahok sa pagtatanghal. Number 7. Iwasan ang masyadong magulong galaw at siguraduhin ligtas ang lahat habang sumasayaw. 8. Ang pagtatanghal ng bawat grupo ay mamarkahan batay sa sumusunod na rubrics. Narito ang ating rubrics. Pamantayan. Nilalaman, 40 points. Organisasyon, 20 points. Pagkamalikhain, 20 points. Partisipasyon, 10 points. Disiplina, 10 points. Kabuuan, 100 points. Handa na ba kayo mga bata? Okay, so your 5 minutes starts now. So time's up. Ngayon ay handa na ba ang lahat para ipakita ang malikhaing pagsayaw nyo? Magaling. So group 1, handa na ba kayo? Your 2 minutes starts now. Time's up. Magaling group 1. Bigyan ng 5 bagsak ang group 1. Group 2.
Handa na ba kayo? Okay, so your 2 minutes starts now. Magaling Group 2. Bigyan ng 5 bagsak ang Group 2. At Group 3, handa na ba kayo? Your 2 minutes starts now. Time's up. Magaling Group 3. Bigyan din ng 5 bagsak ang Group 3. Group 4, handa na ba kayo? Your 2 minutes starts now. Time's up. Magaling Group 4. Bigyan din ng 5 bagsak ang Group 4. At panghuli ay ang Group 5. Handa na ba kayo Group 5? Your 2 minutes starts now. Time's up. Magaling Group 5. Bigyan ng 5 bagsak ang Group 5. Maraming salamat mga bata. Ang gagaling at ang gaganda ng mga malikhaing sayaw nyo. Bigyan natin ang mga sarili natin ng 3 bagsak. Magaling! Ngayon ay umupo at makinig ng mabuti para sa ating susunod na gagawin. Ngayon, bawat grupo ay sasagot sa mga katanungan na ibibigay ko. Handa na ba ang lahat? Magaling! Ngayon ay handa na kayo. Narito ang katanungan. Number 1. Ano ang pinakamahalagang natutunan nyo sa ating aralin? Group 4. Magaling Group 4. Number 2. Ano-ano ang mga hamon na kinakaharap ng iba't ibang gawaing pangkabuhayan? Bakit mahalaga ang pagtugon sa mga hamong ito? Group 3. Magaling Group 3. Number 3. Paano nakatulong ang pamahalaan at mamamayan sa paglutas ng mga suliraning ito? Group 1. Maraming salamat Group 1. 4. Ano ang maaaring mangyari kung pababayaan natin ang ating likas na yaman? Group 5. Magaling Group 5. Number 5. Paano nyo maisasabuhay ang inyong natutunan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Group 2. Magaling at tama Group 2. Bilang isang mag-aaral, paano kayo makatutulong sa pangangalaga ng ating kalikasan at kabuhayan? Oh, sige, tumaas ng kamay si Mariel. Mariel? Magaling Mariel. Tama nga, at bilang isang mag-aaral ay pwede kayong makilahok sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa at tumulong na panatilihin at pangangalagaan ito upang sa ating next na generation. Ngayon ay tatandaan nyo ito. Ito ang ating key takeaways. Tandaan, pangangalaga sa likas yaman bilang susi sa patuloy na kabuhayan ng bansa. Mahalagang pangalagaan natin ang ating likas na yaman sapagkat ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Kapag ito ay nasira, maaapektuhan ang ating ekonomiya at ang pamumuhay ng bawat mamamayan. Pakikisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaunlaran. Mahalaga rin ang pakikiisa natin sa mga programa at pamahalaan tulad ng reforestation, tamang pangingisda at iba pang proyekto pangkalikasan upang mapanatili ang kaunlaran ng bansa. Responsableng pagkilos bilang mamamayan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Responsableng pagkilos bilang mamamayan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Bilang mga mamamayan at mag-aaral, may responsibilidad tayong kumilos ng tama at makakalikasan
upang mapangalagaan ang ating likas yaman para sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Salamat mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ito ay ang tama o mali. Bibigyan ko kayo ng test paper, kumuha ng isa at ipasa ito sa likuran. Mayroon lamang kayong 5 minuto upang sagutin ito. Tapos na ba ang lahat? Ipasa na inyong mga papel sa harapan at ako na ang magcha-check nito. Salamat mga bata! Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, magsagawa ng maikling pananaliksik tungkol sa paksang pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Number 1. Ano-ano ang mga paraan ng pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ng bansa? Magbigay na hindi bababa sa 3 halimbawa. Number 2. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa likas na yaman para sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Filipino? Number 3. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga ng mga pinagkukunang yaman ng bansa? At yon lamang sa inyong takdang aralin. Bago magtapos ang ating klase ay may refleksyon ako dito. Ang unang hakbang para maging eco-friendly ay ang pagbabago ng pag-iisip. Kailangan kilalanin at aminin na kung ano tayo. Ang ating katawan at lahat ng meron tayo ay mula sa kalikasan. Kapag sinira natin ang mismong pinagmumulan ng ating buhay at kabuhayan, pinapatay natin ang ating sarili. Ni Rodney Galatia Y. Rodinio. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikalahok mga bata. Paalam mga bata. At yon lamang. Salamat!